Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Hanggang ngayon, kapag umuulan ng malakas at sumasayaw ang mga dahon ng niyog sa dilim, bumabalik lahat sa isip ko. Taong 2016 na noon. Kakauwi ko lang galing syudad matapos mamatay si Lola Shoning. Ako lang ang apo niyang gustong tumira pansamantala sa lumang bahay namin sa baryo. Ang sabi ng iba, huwag ko raw tangkain matulog doon ng mag-isa. Marami raw nagpaparamdam. Maraming hindi maipaliwanag. Pero matigas ang ulo ko noon. Lumaki akong sanay sa mga kwento ng multo. Mga puting babaeng nakikita sa sagingan, kaluskos sa bubong, yabag sa gabi. Hindi na ako madaling matakot. Ang akala ko, pananakot lang iyon ng matatanda para hindi kami gumala sa gabi. Nagkamali ako. Unang gabi ko pa lang sa bahay, may narinig na agad akong katok. Tok tok tok. Mahina lang. Akala ko hangin. Pero nang tumigil ang ulan, narinig ko ulit. Tok tok tok. Mula sa bintana. Dahan-dahan akong lumapit. Nanginginig pa ang ilaw ng gasera. Pagbukas ko ng kurtina, wala namang tao. Tanging puno lang ng mangga at makapal na dilim. Pero habang pasara ako ng bintana, may nakita akong babae. Nakatayo siya sa gitna ng bakuran. Mahaba ang buhok. Nakaputing damit. Basa ng ulan. Hindi ko makita ang mukha. Napaatras ako. Pagtingin ko ulit. Wala na. Kinabukasan, sinabi ko iyon kay Mang Temyong, kapitbahay naming matanda. Bigla siyang natahimik habang nagkakape. May nakita ka bang babae? Tanong niya. Opo. Huwag mo siyang susundan. Hindi ko alam bakit, pero kinilabutan ako sa paraan ng pagkakasabi niya. Makalipas ang ilang araw, nakilala ko si Elias. Tahimik siyang lalaki. Matangkad. Madalas ko siyang nakikita sa lumang tulay tuwing hapon. Para bang lagi siyang may hinihintay. Hindi ko alam kung bakit, pero mabilis kaming naging malapit. Tuwing gabi, nagkukwentuhan kami sa ilalim ng puno ng akasya. Siya lang yata ang dahilan kaya hindi ako natatakot manatili sa baryo. Kapag kasama ko siya, parang nawawala lahat ng bigat. Hanggang sa unti-unti akong nahulog sa kanya. Pero, may kakaiba kay Elias. Wala akong makitang bahay niya. Kapag tinatanong ko kung saan siya nakatira, umingiti lang siya. Atin na lang sigurong lihim iyon. Minsan, hinatid niya ako pa uwi. Pagdating sa may bakuran, huminto siya. Huwag kang lalabas mamayang 12:00. Bakit? Kapag may narinig kang tumatawag sa pangalan mo, huwag kang sasagot. Napakunot noo ako. Akala ko binibiro niya ako. Pero pagsapit ng hating gabi, nagising ako. May boses ng babae. Mahina. Paawit. Tinatawag ang pangalan ko. Paulit-ulit. Parang galing sa ilalim ng bahay. Nanginginig akong bumangon. Ramdam ko ang malamig na hangin kahit sarado ang mga bintana. Tapos may narinig akong yapak. Paakyat. Dahan-dahan. Langit-ngit ng kahoy. Isang hakbang. 2. 3. Palapit ng palapit sa kwarto ko. Hindi ako makahinga. Biglang may kumatok sa pinto. Tok tok tok. Merly D. Boses ng babae. Buksan mo ako, Lee. Hindi ako gumalaw. Naalala ko sinabi ni Elias. Huwag sasagot. Biglang lumakas ang katok. Bang! 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 Para bang gustong wasakin ang pinto. Tapos, natahimik. Kinabukasan, nakita ko ang bakas ng maputik na paa sa sahig. Mula ilalim ng bahay papunta mismo sa harap ng kwarto ko. Hindi na ako nakatulog ng maayos matapos noon. Habang tumatagal, mas lalo akong nalalapit kay Elias. Pero kasabay niyon, mas dumarami rin ang kababalaghan. May mga aninong dumadaan sa bintana. May babaeng umiiyak sa likod ng bahay. At gabi-gabi, napapanaginipan ko ang isang lumang balon sa gubat. May babaeng nakalubog doon. Humihingi ng tulong. Hanggang isang gabi, sinabi ni Elias ang bagay na nagpabago ng lahat. May dapat kang malaman tungkol sa lola mo. Natigilan ako. Ano iyon? Tahimik siya sandali. Totoong may namatay rito noon. Parang tumigil ang paligid. Sino? Babaeng nagngangalang Clara. Ayon kay Elias, dekada na raw ang nakalipas nang mawala si Clara. Kasintahan raw siya ng isang lalaki sa baryo. Pero tutol ang pamilya. Isang gabi, natagpuan na lang siyang patay malapit sa balon. Sabi ng iba, nagpakamatay. Pero may nagsasabing pinatay siya. Anong koneksyon ni Lola? Tanong ko. Tumingin siya sa akin.
Ang lola mo ang huling taong nakakita sa kanya. Biglang bumigat dibdib ko. Pag-uwi ko, hinanap ko ang mga lumang gamit ni lola. Sa ilalim ng aparador may nakita akong kahon. Sa loob noon may mga litrato. At isang lumang diary. Habang binabasa ko, unti-unting nanlamig buong katawan ko. Hindi si Clara ang masama. Ang pamilya namin. Nalaman ko sa diary na mailihim pala noon si lola. Kapatid pala niya si Clara. Pareho silang umibig sa iisang lalaki. Selos. Galit. Inggit. At isang gabing maulan. Itinulak raw ni lola si Clara sa balon. Napabitaw ako sa diary. Hindi ako makapaniwala. Pero may mas nakakatakot pa. Sa pinakahuling pahina may nakasulat. Kung sakaling bumalik siya, kunin niya sana ang apo ko kapalit ng kasalanan ko. Parang huminto tibok ng puso ko. Biglang namatay ang ilaw. Kasabay noon may narinig akong mahinang tawa ng babae. Mula sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Naroon siya. Ang babaeng nakaputi. Ngayon, kita ko na mukha niya. Maputla. Basang-basa. At puno ng putik ang mata. Ngumiti siya. Panahon na. Napaatras ako habang nanginginig. Pero biglang bumukas ang pinto. Si Elias. Hinila niya ako palabas. Tumakbo kami sa gitna ng ulan habang hinahabol kami ng iyak at sigaw ng babae. Pakiramdam ko may mga kamay na humihila sa paa ko mula sa lupa. Hanggang makarating kami sa lumang balon. Doon himinto si Elias. Atin nang tapusin ito. Biglang nag-iba hangin. Mas lumamig. At saka ko lang napansin. Walang anino si Elias. Nanlaki mata ko. Sino ka ba talaga? Tahimik siya. Pagkatapos, umiti ng malungkot. Ako ang lalaking minahal ni Clara. Parang binagsakan ako ng langit. Patay na ako matagal na. Hindi ako makahinga. Lahat ng alaala naming dalawa lahat ng gabing magkasama kami. Patay na tao pala siya. Ako ang dahilan kung bakit namatay siya, sabi niya habang nakatingin sa balon. Hindi ko siya nailigtas. Tumakbo kami sa gitna ng ulan habang hinahabol kami ng iyak at sigaw ng babae. Pakiramdam ko may mga kamay na humihila sa paa ko mula sa lupa. Hanggang makarating kami sa lumang balon. Doon himinto si Elias. Atin nang tapusin ito. Biglang nag-iba hangin. Mas lumamig. At saka ko lang napansin. Walang anino si Elias. Nanlaki mata ko. Sino ka ba talaga? Tahimik siya. Pagkatapos, umiti ng malungkot. Ako ang lalaking minahal ni Clara. Parang binagsakan ako ng langit. Patay na ako matagal na. Hindi ako makahinga. Lahat ng alaala naming dalawa lahat ng gabing magkasama kami. Patay na tao pala siya. Ako ang dahilan kung bakit namatay siya, sabi niya habang nakatingin sa balon. Hindi ko siya nailigtas. Unti-unting naglaho ang paligid. Parang bumabalik kami sa nakaraan. Narinig ko sigaw ni Clara. Ulan. Pagmamakaawa. At nakita ko. Si Lola. Itinutulak si Clara. Diretso sa balon. Napahagulgol ako. Biglang lumitaw si Clara sa harap namin. Galit na galit. Punong-puno ng put. Walang makakaalis. Umiikot ang hangin. Nanginginig ang lupa. Biglang hinila ako pababa ng kung anong malamig na kamay. Pero niyakap ako ni Elias. At kung may kailangang magbayad ako na lang. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Mahal kita. At tumalon siya sa balon kasama si Clara. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos, natahimik lahat. Hanggang ngayon, wala nang nagpaparamdam sa lumang bahay. Tahimik na ang balon. Tahimik na ang gabi. Pero minsan, kapag umuulan at mahangin, may nakikita akong lalaking nakatayo sa lumang tulay. Nakatingin lang sa akin. Nakangiti. At kahit alam kong imposible. Pakiramdam ko, hinihintay pa rin niya ako.